Life After Prison. By Silencio, Kabanata 191. Napatingin si Edward sa pag-alis ni Diane habang natulala. Maya-maya, sa wakas ay bumalik na siya sa katinoan pero wala na si Diane. Umiling siya at hindi makapaniwalang tumingin kay Felicia. Miss Felicia, ano ang narinig ko? Ano ang ibig sabihin noon? Sinabi ni Diane na tinanggap niyo na si Severin. At si Miss Catherine din. Paano ito posible? Kumunat ang noo ni Felicia. Alam niyang kailangan niyang ipaliwanag ang lahat sa kanya. Mr. Edward, mas mabuti pang pakawalan mo si Diane. Maraming babae na mas magaling kay Diane at madali mo silang makukuha gamit ang iyong pagkakakilanlan. Bakit kailangan mong ipilit na kunin siya? Huminto siya. Sa simula, lahat kami ay hindi pumayag na pakasalan ni Diane si Severin. Ibig kong sabihin, siya ay isang nagkasala na ipinadala sa kulungan at isa ring mahirap na tao na walang pera at kapangyarihan. Walang paraan na papayag kaming makasama si Diane. Kahit noong pinuntahan niya ang kasal ni Easton, hindi namin siya tinulungan. Kung gayon, bakit ngayon nagbago ang isip? Galit na tanong ni Edward. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at hindi nasisiyahan sa mga pagliko ng mga bagay. Hindi nahiya si Felicia na tumanggap ng mga regalo mula sa kanya. Nangako pa siya na tutulong siya para mahikayat si Diane na pakasalan siya. Paano niya matatanggap si Severin ng ganoon kadali? Sagot ni Felicia. Malaki na si Celine ngayon. Ngayong alam namin na si Severin ay hindi lubos na inutil dahil mayroon siyang napakahusay na kasanayan sa medisina. Isa pa, nagmamay-ari na siya ng villa at nangako siyang bibigyan ako ng $7 milyong na dot. Tingnan mo, binilhan pa niya kami ng 2 kotse at pinakitunguhan niya si Diane ng maayos. $7 milyong na dot. Naniniwala ka ba talaga? Hindi nakaimik si Edward. Tiyak na niloloko ka niya. Sabi ni Diane, tutuperin talaga ni Severin ang pangako niya. Hindi talaga ako naniniwala sa kanya pero naniniwala ako sa anak ko. Higit sa lahat, ang aming pamilya ay nangangailangan ng tulong mula sa kanya. Kaya naman pumayag si Catherine at hinayaan pa niyang bumalik sa trabaho si Diane. Sabi ni Felicia. Tama iyan. Mr. Edward, tingnan mo. Gwapo at bata ka pa. Maraming babae dyan and sigurado akong maraming babae ang nagkakagusto sa'yo. Walang kabuluhan ang pagpipilit na pakasalan ang kapatid ko. Sinubukan din siyang kumbansihin ni Megan. Anong kalokohan ang alam nyo? Ang galit ay tumaas sa kanya na parang tubig. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamao at binigyan ng galit na tingin sina Felicia at Megan. Sa tingin mo ba mas magaling ang haltak na iyon kaysa sa akin? Hindi ako naniniwala na magaling talaga si Severin. Bakit ko ibibigay sa kanya ang babaeng gusto ko? Sabihin mo kay Diane na mas alam niya kung ano ang makakabuti para sa kanya. Sa sinabi niyang iyon, tumalikod siya sa kanila. At kayong dalawa, nakakahiya kayo. Ano ang ipinangako mo sa akin noon? Di ba sabi niyo tutulungan niyo ako? Pagkatapos ng lahat ng mga reg-along ibinigay ko sa inyong dalawa, kayong mga walang utang na loob at malupit na mga tao. Ito ang unang pagkakataon na hindi nang ahas na magalit si Felicia matapos siyang pag-alitan. Napangiti siya ng nakakahiya. Mr. Edward, mangyaring huminahon ka. Alam naming mahal mo ang anak ko. Pero wala na kaming magagawa. Huwag kang mag-alala, ibabalik namin lahat ng regalo mo sa amin. Oo. Ibabalik namin ito. Sumunod din si Megan. Kalokohan. Malamig na pagmumura ni Edward. Sa tingin mo ba, may pakialam ako sa pera? Ang reputasyon ko ang pinapahalagahan ko. Pinagmumuka niyo akong masama. Huwag sana kayong magsisi sa hinaharap. Life After Prison, Kabanata 192. Matapos ilabas ito, sinubukan ni Edward na pigilan ang kanyang galit. Anong sinabi niyo kanina? Humihingi ka ng tulong kay Severin. May sakit ba si Miss Catherine at kailangan si Severin para iligtas siya? O mamamatay siya? Sabi ni Felicia. Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Si Catherine ay maayos at malusog. Alam mo ba ang tungkol sa Liberty City? Wala talaga kaming pagkakataon na lumahok dito. Pero maganda ang koneksyon ni Severin kay Mr. Henry. Kaya,
Umaasa kami na maipahayag ni Severin ang mga magagandang salita para sa amin upang makilahok kami sa proyekto. Tiniyak sa amin ni Severin na magagawa niya iyon. Nalungkot ang mukha ni Edward matapos marinig iyon. Niligtas nga niya si Mr. Henry noong nakaraan. Pero nagantihan na siya ni Mr. Henry ng Villa at malamang nakatanggap din siya ng pera kay Mr. Henry. Kung hindi, wala siyang perang pambili ng mga sasakyan para sa inyo. Sa tingin ko, higit pa sa sapat ang gantimpala na iyon para mabayaran ang medikal na bayarin. Hindi ba dapat makontento na siya doon? Sa tingin ko ay hindi papayag si Mr. Henry. Galit na pagpapatuloy niya. Napakawalandiya niya. Sa palagay ba niya ay dapat siyang tulungan ni Mr. Henry sa bawat pagkakataon dahil lang sa nailigtas niya si Mr. Henry minsan? Hindi kailanman magugustuhan ni Mr. Henry ang isang taong hindi alam ang kanyang posisyon. Oo, naiintindihan ko. Ngunit si Miss Catherine ay naubusan ng mga pagpipilian at nagpa siya na hayaan siyang subukan. Sino ang nakakaalam kung ito ay magtatagumpay? Inaasahan din namin na magtagumpay siya. Sabi ni Felicia. Tinitigan siya nito nang may pagtataka. Mr. Edward, bakit hindi ka umuwi at pag-isipan ito? Hindi mo naman talaga kailangang ipilit na pakasalan si Diane. Hindi ba't mas maganda kung magkaibigan lang kayong dalawa? Ayokong maging kaibigan lang siya. Galit na sigaw ni Edward at umalis. Nang nasa sasakyan na siya ay napaisip siya ng malalim. Maya-maya ay tinawagan niya si Easton. Tapos na ba kayong kumain? Babalik ako. Ini-start niya ang makina ng sasakyan niya pagkatapos niyang ibaba ang telepono at bumalik sa hotel. Mr. Edward, paano ito? Nagtagumpay ka ba? Tanong ni Lucy na sana ay bumalik na si Edward. Sa kabilang banda, mabilis na nagsalin si Easton ng isang baso ng red wine para kay Edward. Sigurado akong naging maayos ito. Tiyak na gumagana ito kapag mayroon kaming larawan at inilantad ni Mr. Edward ang tunay na personalidad ni Severin. Heto na, Mr. Edward. Alam kong babalik ka para mag-celebrate kasama tayo. Si Edward ay kumukulo sa galit at gustong bumalik para ilabas ito sa pamamagitan ng pag-inom. Ang sinabi ni Easton ay nakadagdag lamang sa kanyang iritasyon. Tinanggap niya ang red wine at ibinuhos sa ulo ni Easton. Bumaba ang pulang alak mula sa ulo ni Easton hanggang sa kanyang katawan. Mr. Edward, ikaw. Napatulala si Easton. Malamig na ngumiti si Edward. Anong klaseng kalokohan ang ibinigay niyo sa akin? Hindi mo ito sinuri. Ako ay napahiya. Ang babaeng iyon ay pinsan ni Severin. Galit na galit si Diane sa akin pagkatapos niyang makita iyon. Sinabi pa niyang kung makikialam pa ako sa relasyon nila ni Severin mas magagalit daw siya sa akin. Pumunta siya sa kanyang upuan, nagsalin ng isang baso ng red wine, at sabay-sabay itong inubos. Sa kabila noon, nandoon pa rin ang edge irritation niya. Ito ang unang pagkakataong nakaramdam ng sobrang kahihiyan si Easton. Bagamat siya ay tumatakbo sa matinding galit, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sugpuin ito dahil hindi niya kayang saktan si Edward. Pinunasan niya ang red wine sa mukha bago lumapit kay Edward. Mr. Edward, hindi namin akalain na ang babaeng iyon ay maaaring maging pinsan ni Severin. Akala ko talaga isa siyang malaswang babae base sa suot niya. Ang kanyang kasuotan ay madaling lumikha ng isang maling impresyon. Nanatiling tahimik si Edward. Maya-maya'y nagngangalit siya. Tinanggap na ng mga siyanahan si Severin. Sumang-ayon talaga sila sa kanya bilang asawa ni Diane. Dapat ko na siyang paalisin. O hinding-hindi makakasama si Diane. Life After Prison, Kabanata 173. Matapos ang nangyari ngayon, sa wakas ay napagtanto ni Edward na hindi niya maaasahan si Felicia at Megan na hikayatin si Diane. Noong inaasahan ng mga siyanahan na magkakasundo si Severin kay Mr. Henry at napanatili ang magandang relasyon sa mga Longhorn. Tahasang sinabi ni Diane na hindi rin niya ito bibigyan ng pagkakataon. Kung ganoon nga, isa na lang ang natitira kung gusto niyang mapasakanya si Diane, ang patayin si Severin. Kapag namatay si Severin, sasamantalahin niya ang pagkakataong aliwin si Diane kapag nadurog ang puso ni Diane at natamo ang pagmamahal nito. Tuwang-tuwa sina Jada, Easton, at Lucy nang marinig iyon. Kanina pa nila gustong patayin si Severin ngunit wala silang kapangyarihang gawin iyon.
Ang dahilan kung bakit sila humingi ng tulong kay Edward ay umaasa silang gagawin ito ni Edward. Magagalak lamang sila kapag namatay na si Severin. Mr. Edward, tama ka. Kung wala si Severin sa larawan, ang lahat ay malulutas. Siguradong mai-inlove si Diane sa'yo. Mabilis na sabi ni Easton. Ibinahagi rin ni Lucy ang kanyang opinyon. Kaming mga babae ang pinakakilala sa isang bagay. Malamang, pinili ni Diane na makasama si Severin dahil sa kanyang anak. Wala talaga siyang nararamdaman para sa kanya. Ang bata ay produkto lamang ng kanilang one-night stand. Kapag namatay na si Severin, wala nang ibang mapagpipilian si Diane. Kahit na gawin niya, ikaw ang pinakamahusay na pagpipilian. Tumanggo si Easton. Oo naman. Ikaw ay nag-iisang anak na lalaki at nag-iisang tagapagmana ng iyong pamilya. Gwapo at gentleman ka. Kung wala si Severin sa larawan, kahit isang tulala ay alam na mas mabuting ikaw ang piliin. Napaisip si Edward at sinabing. Pero hindi natin kaya sa totoo lang. Kung alam ni Diane na ako ang may gawa nito, hindi ko makukuha ang puso niya kapag namatay na si Severin. Kaya kailangan kong kumuha ng assassin. Isang assassin. Natigilan si Easton ngunit hindi nagtagal. Nagliwanag ang kanyang mga mata. May kontak ka, ngumiti si Edward. Hahaha. May bodyguard ako na kilala ang isang kaibigan mula sa isang mamamatay tao na organisasyon. Ang mamamatay tao na organisasyon ay lubos na maaasahan. Ngunit ang masama lang dito ay napakamahal ng kanilang mga bayarin. Jeez, pera lang. Ito ay wala sa iyo. Ngumiti si Easton at nilagyan ng laman ang kanyang wine glass. Itinaas niya ang baso at naghanda ng toast kasama si Edward. Gayunpaman, napangiti si Edward. Sandali lang. Lumapit kayo sa akin dahil gusto niyong patayin si Severin. Kaya dapat kayo na ang magbabayad ng bayad. Gagawin ko ang aking bahagi sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mamamatay tao na organisasyon. Napaawang ang bibig ni Easton. Hindi siya nakaimik. Gaano ba siya kakuripot? Kailangan ba talaga niyang gawin ito? Walang sinabi si Jada dahil alam niyang hindi rin mabuting tao si Edward. Gayunpaman, nagulat siya nang makitang nag-iisip pa rin si Edward na samantalahin sila nang halatang isa siya sa mga taong natatakot na makitang mamatay si Severin. Ngumiti siya at pinunan din ang baso niya bago itinaas. Maliit na bagay lang. Sabihin mo lang kung magkano. Total kami naman ni Easton ang humihingi ng tulong sayo. Hindi mahalaga kung kailangan nating magbayad para patayin si Severin. Oo, oo. Tama iyan. Miss Jada, paano kung hatiin natin ang mga bayarin sa kalahati? Kung masyadong mahal, parang hindi ko kakayanin. Tumanggo si Easton at iminungkahi iyon. Isa lang siyang normal na negosyante. Ang Stones ay isang 30-year upper class na pamilya. Kung nagpa siya si Jada na hilingin sa kanya na magbayad ng mag-isa, wala siyang pagpipilian kundi maging isang mataba. Dahil hindi maiiwasang magbayad siya, ang pinakamaliit na magagawa niya ay bayaran si Jada ng kalahati ng bayad. Napangiti si Jada at naintindihan ang gustong sabihin ni Easton. Sumagot siya. Oo naman. Mag-toast tayo. Itinaas nila ang kanilang baso at gumawa ng toast. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Edward. Hindi mahina si Severin, hindi siya kayang patayin ng isang normal na assassin. Kailangan nating kumuha ng kahit isang mas mataas na ranggo na assassin. Alam kong ang mga assassin sa mamamatay tao na organisasyon ay nireranggo ng kanilang mga bituin. Ang may mas maraming bituin ay mas makapangyarihan. Siyempre, mas mahal din. Natigilan siya saglit bago nagpatuloy. Sa tingin ko dapat tayong kumuha ng 3 bituin na assassin. Ano sa inyong palagay? Kumunat ang noo ni Easton. Magkano ang magagastos? Iniunat ni Edward ang 2 daliri at sinabing. Ito ang presyo. Sumimangot na naman si Easton. $30,000. Life After Prison, Kabanata 174. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Edward na walang sinasabi. $300,000. Ganon ba talaga kamahal? Tanong ni Easton. Hindi pa ako nakipag-ugnayan sa anumang mamamatay tao na organisasyon noon kaya hindi niya alam ang presyo sa pagbabayad. Mula sa kung saan niya ito nakikita,
Naisip niyang makakapag-upa siya ng assassin sa halagang wala pang 150,000 dolyar. Nagulat siya nang malaman niyang aabot ito ng 300,000 dolyar. Gaano ka kamangmang? Ito ay 300,000 dolyar. Isang naiinip na tingin ang ibinigay ni Edward kay Easton. Ang kapangyarihan ng labanan ng isang tatlong bituin na mamamatay tao ay tulad ng karaniwang mamamatay tao. Sila ay makapangyarihang mga pagpatay. Sa tingin mo ba ay magiging mura? Sinabi niya. Hindi ba medyo masyadong mahal? Kumunat ang noo ni Jada. Ito ay talagang nagkakahalaga ng halaga na sinabi ni Edward. Ang ibig sabihin nito ay kailangan nilang magbayad ng 1,000,000 dolyar ni Easton. Napakalaking pera kahit para sa isang batang miss mula sa isang kagalang-galang na pamilya tulad niya. Napangiti nang nakakahiya si Easton. Mr. Edward. Ako ay mula sa isang normal na mayamang pamilya at hindi kahit isang upper class na pamilya. Ito ay masyadong mahal. Mayroon bang mas murang alternatibo? Nagtampo ang mukha ni Edward. Mas murang umupa ng 2 stars assassin. Ang presyo ay 750,000 dolyares. Ngunit hindi sila kasing galing ng 3 bituing assassin. Pag-isipan mo iyon. Nagpalitan ng tingin sina Easton at Jada at tumango. Sabi ni Easton, uupa kami ng 2-star assassin. Sa tingin ko ay kaya pa natin ang 750,000 dolyar. Kailangan lang naming magbayad ni Jada ng 375,000 dolyares. Anong ibig mong sabihin na hindi natin kayang bayaran? Hindi ito malaking problema sa akin. Galit na tinitigan ni Jada si Easton. Marunong ba siyang gamitin ang kanyang salita? Naisip niya. Ako ay humihingi ng paumanhin. Ang ibig kong sabihin ay ako. Napangiti ng awkward si Easton. Walang anuman. Ipapaalam ko sa bodyguard ko na nakikipag-uganayan sa mamamatay tao na organisasyon kapag bumalik ako. Sana makalipas ang ilang araw, malaman natin ang balita ng pagkamatay ni Severin. Mag-toast tayo para magdiwang ng maaga. Tumayo si Edward at muling nag-toast kasama ang iba. Pagkatapos nilang kumain, tumanggap si Easton ng tawag para sabihin sa kanya na kailangan niyang asikasuhin ang isang bagay sa kumpanya. Kaya, umalis siya mag-isa at iniwan si Lucy para sumakay ng taxi pabalik. Si Jada ay nagbayad ng pagkain at umalis na rin. Nakatayo sina Lucy at Edward sa labas ng plaza ng hotel. Siya'y ngumiti. Mr. Edward. Umaasa kami sa iyo. Talagang masaya kami na handa kang tumulong sa amin. Napatingin si Edward sa kanyang sexy na katawan. Ang kanyang damit ay maganda at ang kanyang katawan ng napaka-sexy. Sa impluwensya ng alak, napalunok siya ng laway at sinabing, Lucy, bakit hindi kita ibalik? Sa tingin ko ay hindi ito nararapat. Mas mabuting sumakay ako ng taxi. Nagulat si Lucy. Lalo na nang ang background ni Edward ay higit na mataas kaysa kay Easton. Sigurado ka bang gusto mong tanggihan ang alok ko? Kunwaring galit si Edward. Sige. Salamat, Mr. Edward. Nakakahiya namang tinanggap ni Lucy ang alok niya. Nang nasa sasakyan na sila, ipinatong ni Edward ang kamay niya sa binti ni Lucy. Lucy, dahil tinutulungan ko kayong tanggalin si Severin, hindi ba hindi patas na wala kayong babayaran kapag sina Easton at Jada ang kailangang magbayad ng kalahati ng bayad? Natakot si Lucy. Namula ang mukha niya at inalis ang kamay niya. Mr. Edward, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Life After Prison, Kabanata 175. Mas lalong umakit kay Edward ang malarosas na pisngi sa mahiyaing mukha ni Lucy. Hindi siya mas maganda kay Diane pero, ang ganda ng katawan niya. Sa pagtingin pa lang kung gaano kalaki ang boobs niya, nakakapaglaway siya. Naisip ni Edward. Ngumiti siya ng masama. Haha Miss Lucy, hindi na tayo bata. Hindi mo ba talaga naiintindihan ang sinabi ko? Huwag kang mag-alala. Tiyak na hindi ko sasabihin kay Easton ang tungkol dito. Pero hindi tama. Mr. Edward, sa tingin ko ay hindi natin dapat gawin ito. Hindi ako ganoong klase ng babae. Ang sabi ni Lucy. Napatingin siya sa gwapong mukha ni Edward. Ang pag-iisip kung paano hindi natupad ni Easton ang kanyang nais, nagsisimula na siyang sumandal sa mungkahi ni Edward. Gayunpaman, natatakot siyang isipin ni Edward na napakadali niyang makuha. Kaya,
nagkunwari siyang pinigilan at tinanggihan siya. Nakita siya ni Edward at alam niyang nagpapanggap lang siya. Pinaandar niya ang makina ng sasakyan niya at sinabing, "Alam kong may 5-star hotel dito. Balita ko napakaganda talaga ng kama nila. Hayaan mo akong ipakita ito sa iyo." Mr. Edward. Kumunot ang noo ni Lucy pero hindi talaga ito tinanggihan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang high-end na hotel. Hinayla ni Edward si Lucy papasok dito. Pagkatapos nilang mag-book ng kwarto, dinala siya sa elevator. Mr. Edward. Sa tingin ko hindi natin dapat gawin ito. Kapag nalaman ito ni Easton, papatayin niya ako. Hindi siya madaling guluhin. Sabi ni Lucy habang nagkukunwaring problemado. Nang nasa pintuan na sila, nagpatuloy siya sa pagpapanggap na ayaw niyang pumasok. Ngumisi si Edward. Nandito na siya at gayon paman, nagpapanggap pa rin siya na ayaw niya ng ganito. Kung ayaw ni Lucy, hindi siya pupunta sa hotel at pinayagan si Edward na dalhin siya sa silid. Ngayong nandito na sila, umaarte pa rin siya. Napakaskimang ng babaeng ito. Naisip niya. Ang bagay na higit niyang pinakahinamak ay kung paano siya natulog kay Easton noong kasama pa niya si Severin. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na kumilos ng malinis ngayon? Gayunpaman, hindi siya mapakali na ilantad ang tunay niyang iniisip. Binuksan niya ang pinto at tinulak si Lucy papasok doon. Habang naglalakad siya papasok, sinabi niya, "Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam kung walang magsasabi ang ni isa man sa atin. Tsaka ano bang maganda kay Easton? Galing lang siya sa isang normal na mayamang pamilya. Alam mo bang kailangang pumunta ang kanyang ama para pasayahin ang pamilya ko para manalo ng ilang proyekto? Wala sa akin ang pamilya niya." Pagkatapos noon, pinulupot niya ang kanyang mga kamay sa baywang ni Lucy. Sa sandaling naramdaman niya ang malambot na kurba ni Lucy, nagsimula siyang huminga ng mabigat. Gulat na sigaw ni Lucy. Hindi na ito iba kay Lucy dahil alam niyang si Edward ay isang taong malabag noon. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang loob nito na dinadala talaga siya sa isang hotel sa kalagitnaan ng araw. Ang mahinang sigaw na binitawan ni Lucy ay malambing at nakakaakit kay Edward. Idiniin niya ang labi niya sa leeg ni Lucy. Hindi. Kunwaring tinutulak siya ni Lucy palayo ngunit halatang halata, gumamit siya ng pinakamababang lakas para gawin iyon. Nang makita kung gaano siya kabongga, napangisi si Edward at dinala si Lucy sa tabi ng kama. Tinulak siya nito at ibinagsak ang sarili sa kama. "Mr. Edward, hindi. Nandito na tayo. Bakit hindi tayo pwede?" Sabi ni Edward. "Mr. Edward. Ikaw. Huwag kang mag-alala. Ginagarantiya ko sa iyo na mas magaling ako kay Easton.